sa pagkikipagdigma sa mga rebelde. Panahon na para ito'y wakasan. Alam nating lahat, pag may kapayapaan, may kaunlaran. Minsan, sa buhay natin ay may mga bagay tayong pilit na inaabot. Subalit, sa kabila ng ating pagsusumikap ay hinahatak pa din tayo ng ating kapalaran papunta sa ibaba. Tara, alamin natin ang istorya ng isang batikang artista na sa kabila ng pagiging hari ng pelikulang aksyon ay ipinagdamot naman sa kanya ang pagkapanalo sa pagtakbo sa politika, na sa kabila nga nito ay hindi nga niya talaga pinangarap na pasukin ang ganitong larangan. Pero dahil sa pulso ng bayan at sa kahilingan ng kanyang mga tagahanga ay napilitan siyang pasukin ang masalimuot na mundo ng politika at pagnanais nito na makatulong at makapaglingkod sa bayan. Subalit kaagapay nito ang walang kamalayang paglilinlang ng ibang nakapaligid dito at hanggang sa maging alaala na lang ang kanyang kasaysayan, na ang hinangad lamang ay tumulong sa taong bayan. At sa kabila nito, may katotohanan nga ba na nazero si FPJ sa naganap na halalan noong 2004? At isa nga bang malaking kontrobersya at malawakang dayaan ang nangyari sa kasalukuyang siya ay tumatakbo sa presidential election? Halika! Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na aking in-upload. Pagpasok pa lang ng taong 2001 ay maituturing na sigurong isa sa pinakamasalimuot na halalang naganap. Dahil noong taong ding iyon ay nang patalsikin si dating Pangulong Erap sa pamamagitan ng EDSA 2. At nasundan pa ito ng marahas na EDSA 3. Dahil lang sa agawan sa kapangyarihan ay lumaganap ang matinding kaguluhan sa bansa. Dahil sa pangyayaring iyon kay Erap, si GMA ang ipinalit na iniluklok bilang lehitimong presidente ng Pilipinas. At ayon nga sa saligang batas ay maaari pa din siyang kumandidato sa susunod na presidential election sa 2004. Dahil nga sa napatalsik si dating Pangulong Erap Estrada, ay humanap sila ng magaling at kilala na pwedeng ipangtapat sa nagkakaisang oposisyon. Kaya naman ang napili ng kanyang mga taga-suporta na patakbuhin sa eleksyon 2004 ay ang matalik na kaibigan niyang si FPJ. At bukod pa dito ay walang anumang bahid ng politika at walang natatagong baho na pwedeng ipambato laban sa kanya. Malaki din ang naitulong ng pagiging popular ni FPJ. Noong mga panahon na iyon, bukod sa tinaguriang hari ng pelikulang aksyon, ay isa din siya sa kilala bilang may busilak na puso. Dahil sa kabutihang ipinamalas nito, ay maraming tao ang nagmamahal sa kanya. Subalit hindi interesado si FPJ na pasukin ang magulong mundo ng politika. At ayon pa nga dito ay pwede naman daw maglingkod sa taong bayan kahit hindi pasukin ang mundo ng politika. Kwento pa nito ay napag-usapan na rin daw nilang magkaibigan na isa lang sa kanilang dalawa ang tatakbo sa politika. Kaya naman, ipinagpaubaya na lang ito ni FPJ kay Erap. Pero dahil na rin sa kagustuhan na mapagbigyan ang kahilingan ng taong bayan, ay napilitan na din na tumakbo si FPJ. Dahil sa walangang bahid ng politika si FPJ at walang baho na maibabato, ay hinanapan siya ng butas sa kanyang lehitimong pagkamamamayang Pilipino. Dahil siya daw ay isang Amerikano at alinsunod sa batas na hindi pwedeng kumandidato sa anumang posisyon sa Pilipinas. Subalit na ipagtanggol naman siya ng iba pang mga politisyan na kanyang kaalyado. At isa pa sa nakapagpapalakas ng loob niya ay nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang mga tiga-suporta dahil siya laging nangunguna sa bawat survey. Pero tila ata nagkaroon na ng anomalya sa loob habang papalapit ng papalapit ang halalan.
At sa tuwing siya ay mangangampanya ay sobrang dinudumog si FPJ ng mga tao. Dahil sa pangyayaring ito ay medyo naglaylo muna siya. Pero sa kabila nito ay tila ata unti-unti na siyang naiiwan at hanggang sa bumagsak na rin ang rating niya sa mga survey na tila ba ay ipinamumukha na sa taong bayan ang kanyang pagkatalo. Hanggang sa dumating na ang takdang oras ng halalan, isang malaking magic ang nangyari pagkatapos ng mga bilangan, kung saan ang resulta ng bilangan ay naungusan ni GMA ng higit 1,000,000 boto at pumangalawa si FPJ. Kaya naman maituturing ng karamihan na ang 2004 presidential election ay isang pinakamasalimuot at pinakamaruming halalan daw na naganap sa kasaysayan. At nagkaroon din ito ng negatibong epekto sa bansang Pilipinas dahil sa pangyayaring ito ay nagpapatunay lamang na may senyales na nagaganap na manipulasyon sa pagtatali ng National Citizens Movement for Free Election or NAMFREL, lalong-lalo na sa may bahagi ng Mindanao. Ito ay naganap dahil sa mga piling tabulation na alinsunod sa hindi patas na pagbibigay puntos. Dahil di umano ay napupunta kay Pangulong GMA ang hindi nabibilang na boto, kaya naman nagmumukhang malaki ang angat nito kay FPJ. Ayon pa sa NAMFREL ay maaaring dikit lang ang laban na hindi pa aabot sa higit 200,000 na kalamangan o mas mababa pa, at kung sakali man daw na maipanalo ni GMA ang eleksyon ay hindi daw iyon aabot ng higit 1,000,000 kalamangan na boto na laban kay FPJ, o may posibilidad na talunin ni The King sa botong humigit kumulang na 80,000 lamang. Bukod pa dito ay binuko ito ng dating Sharia Circuit Judge na sina Gamora Moner sa sesyon ng investigasyon sa Senado, at nagpahayag ito na may matinding dayaan ang nangyari sa naganap na eleksyon na kung saan bumaligtad sila sa kampo ng mga Arroyo. Ayon pa dito ay inamin nila na mapadali ang dayaan sa mga lugar sa Cotabato City, Maguindanao, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Lanao del Sur at halos lahat ng nasasakupan sa Mindanao. Bukod pa dito ay nagkaroon din ng failure of election sa bayan ng Lanao del Sur na kung saan sa special na eleksyon na naganap ay landslide na naman si GMA. Ayon pa kay Moner, hindi bababa ang lamang sa 1,000,000 kung walang hocus-focus na pangyayari sa kanilang lugar. Malamang ay panalong-panalo si FPJ, lalong-lalo na sa lugar ng Cotabato at Tawi-Tawi. Ang isa pa nilang pinagtataka ay mayroon ring naiulat na 0 vote si FPJ sa ibang lugar na nasasakupan ng Mindanao. Gayong batid naman ng karamihan kung gaano kalapit sa puso niya ang mga Muslim. Ang pagka-0 vote na iyon ni FPJ ay napansin ng dating Lanao del Sur election supervisor na si Rachel Malibaw. Subalit, hindi na niya ni-review pa ang Certificate of Canvass o COC upang lumabas agad ang resulta kung sino ang mananalo. Bukod pa dito ay isa pa sa magpapatunay ay ang kakatuwang pangyayari pa na naganap na minsang mamatay ang karakter ni FPJ sa pelikulang Asidilyo. Ay nagwala, winasak at sinunog ng mga taong ito ang buong sinihan kung saan sila nanonood. Kaya't mula noon ay hindi na nga pinayagang mawala sa eksena si FPJ sa kanyang mga pelikula. Kaya ang pagka-0 vote na iyon ni FPJ ay imposibleng mangyari dahil sa sobrang pagka-idol nila dito. Ayon pa sa NAMFREL ay naghihintay lamang ang mga elections lawyer ng oposisyon ng resultang ibibigay sa kanila dahil mahigpit na ipinagbabawal na sila ay makapasok sa provincial capital. Dagdag pa nito ay ginamit ang mga standoff at iba't ibang unit ng AFP sa paghahatid at pagpapalit ng mga balota
para sa malawakang dayaan sa Mindanao. Isa pang malaking revelasyon ng na-wiretap ang pakikipag-usap ni Pangulong GMA sa mga komisyoner ng eleksyon sa kasagsagan ng halalan at tinawag itong Hello Garci Scandal. Bukod sa malawakang dayaang naganap sa Mindanao, ay hindi din nakaligtas sa kamay ng mga manloloko ang kanilang lugar sa presinto ng Green Hills sa San Juan na kung saan ang mag-asawang si FPJ at Susan Roses bumoboto at dito ay tinalo pa rin sila ni Pangulong GMA. At ang masaklap pa nito ay baluarte din ito ng kanyang kumpareng si Erap na naunang napatalsik bilang Pangulo. At noong June 24, 2004, ng madaling araw ay formal nang idiniklara ang pagkapanalo ni Gloria Arroyo bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas na mayroong 1.2 milyon na lamang kay FPJ. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay hindi makapaniwala ang kampo ni The King kaya naman sila ay tumangging tanggapin ang resulta ng halalan. Kaya sila ay naghain ng election protest kung saan ay umabot pa ito sa Senado. Hanggang sa lumitaw ang mga taong nagpatotoo na bumaligtad at sinabing pinagbabayaran daw ng kampo ni Pangulong GMA para manipulahin ang halalan. Subalit sa kabila nito ay mariin namang itinanggi ni Pangulong GMA ang pandaraya at nakatala sa kanyang journal na lehitimo ang kanyang pagkapanalo at hindi dahil sa isyong Hello Garci Scandal. Saad pa nito ay malaking tulong ni Noli de Castro sa kanya bilang kanyang running mate dahil sa pagiging popular din nito. At tungkol naman sa sinabi ng karamihan ay napanalunan lang niya ang pagkapresidente dahil sa pandaraya ay isang kasabihan o versus sa Jeremiah ang isinagot ni Pangulong GMA at ito ay ang Jeremiah 5:21 na nagsasaad siyang nagpaparusa, may mata ngunit di naman nakikita, may mga tenga ngunit di naman naririnig, na sa huli na nagpapatibay sa kanyang susunod na 6 na termino. Pero ang pinakamasaklap sa lahat sa kasagsagan ng protesta ni The King FPJ noong December 14, 2004, isang malungkot na pangyayari nang siya ay pumanaw na lang sa hospital dahil na rin sa sama ng loob na nagkaroon ng mga komplikasyon. At ang kanyang laban ay itinuloy ng kanyang may bahay at ng kanyang anak.